Ang bawat sulok ng ating kamalayan ay tila punong-puno ng mga imahe, tunog at amoy na nagpapabalik sa atin sa mga dekada kung kailan mas simple ang pamumuhay. Isang pamilyar na himig ang biglang pumapasok sa ating isipan. Isang masiglang jingle na naririnig sa lumang telebisyong de kahon o sa radyong de baterya habang naghahandang pamilya para sa hapunan. Ito ang himig na nagtataglay ng pangakong swerte at kasaganahan. Isang awitin na naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang simpleng linyang nagpupuri sa katatagan ng isang lokal na produkto ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng bawat mamamayan na dumaan sa kasaysayan ng bansa. Ang tanyag na linyang nagpapatibay sa paniniwalang may dalang swerte ang isang lalagyan ng salapi ay walang iba kundi ang patalastas ng Seiko wallet. Para sa mga lumaki noong dekada 80 at 90, ang pangalang ito ay hindi lamang basta tatak ng isang pitaka. Ito'y naging simbolo ng pagsisikap, pag-asa at ng mismong pangarap ng bawat Pilipino na umasenso sa buhay. Ang bawat pagbukas at pagsasara ng pitakang ito ay tila may kasamang dalangin na sana ay huwag itong maubusan ng laman, tulad ng ipinangako ng paulit-ulit na patalastas sa telebisyon. Sa kabila ng simpleng anyo at abot kayang halaga nito, naging bahagi ito ng bawat espesyal na okasyon mula sa pagtatapos sa paaralan hanggang sa unang sahod sa trabaho. Ang paghawak sa makinis at matibay na materyales nito ay nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa isang ordinaryong mamamayan na naghahanap ng kapanatagan sa kanyang pinansyal na kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtatanong kung saan nga ba nagmula ang tanyag na tatak na ito na nagbigay kulay sa ating kabataan. Ang kasaysayan ng Seiko wallet ay nagsimula sa puso ng lokal na industriya ng paggawa ng mga kagamitang katad sa Pilipinas, partikular na sa lungsod ng Malabon. Ayon sa mga hindi opisyal na ulat, noong huling bahagi ng dekada 70 patungong dekada 80, itinatag ang kumpanya ng mga lokal na negosyanteng Pilipino na naglayong maghatid ng dekalidad ngunit abot kayang produkto para sa masa. Taliwas sa paniniwala ng marami na ito'y pagmamay-ari ng mga dayuhan. Ang Seiko wallet ay isang purong produktong gawa ng Pilipinas. Ang pangalang Seiko ay pinili ng mga nagtatag nito dahil sa kahulugan nito sa wikang Hapon na nangangahulugang tagumpay. Isang angkop na ngalan para sa isang negosyong naglalayong magdala ng kaunlaran sa mga mamimili nito. Ang produksyon nito sa Malabon ay naging sentro ng hanap buhay para sa maraming lokal na manggagawa na nagpakadalubhasa sa sining ng paggupit, pagtahi at paghubog ng mga pitaka. Upang linawin ang isa sa mga pinakamalaking kalituhan sa kasaysayan ng komersyo sa Pilipinas, mahalagang talakayin ang formal na ugnayan o ang kawalan nito sa pagitan ng Seiko wallet at ng sikat na kumpanya ng relo na Seiko Watch. Ang Seiko Watch Corporation ay isang dambuhalang kumpanyang Hapon na itinatag ni Kintaro Hattori noong taong 1881 sa distrito ng Ginza sa Tokyo, Japan. Ayon sa nakatala sa Seiko Lux History, ang kumpanyang ito ay kilala sa buong mundo dahil sa mga makabagong teknolohiya sa paggawa ng mga mamahaling orasan na mechanical at quartz. Sa kabilang banda, ang Seiko wallet ay isang independenteng tatak na rehistrado sa Pilipinas para sa mga produktong katad o leather, walang anumang legal, pinansyal o korporatibong ugnayan ng dalawang kumpanyang ito. Ang paggamit ng parehong pangalan ay isang estratehikong pagpili ng lokal na tatak upang sumalamin sa ideya ng tagumpay at upang makakuha ng tiwala sa merkado sa pamamagitan ng isang salitang madaling tandaan at may positibong kahulugan. Ang pag-usbong na katanyagan ng Seiko wallet noong dekada 80 ay hindi naging isang aksidente lamang kundi bunga ng isang napakatagumpay na estratehiya sa pamimili. Pumatok ang produktong ito sa merkado dahil sa natatanging patalastas nito na ipinalabas sa telebisyon na nagtatampok sa isang hindi malilimutang jingle na inawit ng sikat na mga awit noong panahon na iyon na si Bing Rodrigo. Ang nakakatuwang pagkakabigkas ng salitang genuine bilang genuine ay naging isang pambansang biro at paboritong gayahin ng mga tao na lalong nagpatanyag sa produkto. Ang patalastas na ito ay naging epektibo dahil hinulaan nito ang komersyalismo ng tradisyonal na paniniwalang Pilipino ukol sa swerte at feng shui, kung saan ang tamang pitaka ay sinasabing umaakit ng mas maraming salapi at nagpipigil sa madalas na paggastos. Bukod sa mapang-akit na patalastas, ang pangunahing dahilan kung bakit tunay na nagustuhan at tinangkilig ang Seiko wallet ay ang kalidad ng mismong produkto. Ang bawat pitaka ay gawa sa tunay na balat ng baka na nagbigay rito ng katanging-tanging tibay na kayang tumagal ng maraming taon sa kabila ng araw-araw na paggamit tulad ng binibigyang diin sa Seiko Wallet Philippines Instagram Reel. Sa panahong ang mamimili ay naghahanap ng sulit na halaga para sa kanilang pinaghirapang pera, ang produktong ito ay naghatid ng pangakong hindi sila mabibigo. Ang katad nito ay nagiging mas malambot at nagkakaroon ng magandang anyo habang tumatagal.
Isang katangian na karaniwang matatagpuan lamang sa mga mamahaling dayuhang tatak. Ang abot kayang presyo nito na tugma sa budget ng isang ordinaryong empleyado o mag-aaral ay nagalis ng hadlang upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng isang disenteng pitaka na maaari nilang ipagmalaki sa tuwing sila ay magbabayad sa jeep, palengke o sinihan. Ang estratehikong pamamahagi ng produkto ay isa sa mga salik na nagdala rito sa rurok ng tagumpay. Ang Seiko Wallet ay naging regular na makikita sa mga pangunahing department store sa bansa, tulad ng SM Department Store kung saan binigyan ito ng sariling nakalaang estante na madaling makita ng mga mamimili. Ang pagkakaroon ng malawak na distribusyon ay nangahulugan na kahit ang mga pamilyang naninirahan sa mga lalawigan ay may pagkakataong makabili nito. Ito ay naging paboritong regalo tuwing sasapit ang Pasko, Kaarawan o Father's Day dahil ang pagbibigay ng pitaka lalo na ang isa sa mga kilalang maswerte ay tinuturing na isang pagpapahayag ng magandang hangarin para sa kabuhayan ng tatanggap. Ang pitakang ito ay naging saksi sa mga unang barya ng mga bata, sa mga unang perang papel ng mga bagong nagtatrabaho at sa mga itinatagong larawan ng pamilya sa loob ng mga plastik na paminggalan nito. Gayunpaman, sa pagpasok ng bagong milenyo, unti-unting naramdaman ang pagbabago sa ihip ng hangin para sa sikat na lokal na tatak na ito. Ang paghina ng presensya nito sa merkado ay may ugnay sa mabilis na modernisasyon at sa pagbabago ng panlasa ng mga bagong henerasyon ng mga mamimili. Ang mga kabataang lumaki sa panahon ng internet at smartphone ay hindi na pamilyar sa orihinal na patalastas ni Bing Rodrigo. Kaya naman ang emosyonal na koneksyon at ang kultura ng swerte na itinanim noong dekada 80 ay unti-unting nawala ng bisa sa kanila. Ang pag-usbong ng mga banyagang tatak ng mga kasuotan at aksesorya na nag-aalok ng mas makabago, manipis at minimalistang mga disenyo ay nagdulot ng malaking hamon sa tradisyonal na anyo ng Seiko Wallet na madalas na makapal at tradisyonal ang pagkakaayos ng mga lalagyan ng card at papel ng salapi. Ang isa pang pangunahing dahilan ng tila pagbaba ng katanyagan nito ay ang revolusyon sa teknolohiya ng pananalapi o ang pag-usbong ng digital wallets at contactless payment. Sa kasalukuyang panahon, ang mga tao ay hindi na nagdadala ng malalaking bulto ng perang papel o barya dahil ang karamihan sa mga transaksyon ay maaari nang isagawa gamit ang mga aplikasyon sa telepono o mga credit o debit card. Ang pangailangan para sa isang malaki at tradisyonal na pitakang katad na ay nabawasan at ang mga mamimili nagsimulang maghanap ng mga card holder o maliliit na lalagyan na may proteksyon laban sa RFID skimming. Dahil dito, ang merkado para sa mga tradisyonal na pitaka ay lumiit at ang mga kumpanyang hindi agad nakasabay sa pagbabagong ito ay nakaranas ng pagbaba sa kanilang benta at visibility sa mga pangunahing sentro ng kalakalan. Sa kabila ng mga hamong ito, mahalagang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng Seiko Wallet sa modernong merkado upang makita kung paano ito patuloy na lumalaban para sa kaligtasan ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay sumasailalim sa isang proseso ng modernisasyon upang muling makuhang pansin ng mga mamimili. Gumawa sila ng mga hakbang upang iakma ang kanilang mga produkto sa pangailangan ng kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng paglalabas ng mga bagong koleksyon na kinabibilangan ng mga pop-up card holder na may modernong disenyo at teknolohiyang angkop sa mga digital na mamamayan. Ang pagsasama-sama ng tradisyonal na kalidad ng katad sa mga makabagong anyo ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na manatiling may kaugnayan sa nagbabagong mundo ng fashion at teknolohiya. Bilang karagdagan, upang maabot ang mas malawak at mas batang merkado, ang tatak ay pumasok na rin sa mundo ng e-commerce. Ang kanilang mga produkto ay madali nang mabibili sa mga sikat na online shopping platform tulad ng Shopee at Lazada, na nagbibigay daan sa mga mamimili na makabili ng orihinal na Seiko Wallet nang hindi na kailangang pumunta sa mga pisikal na tindahan. Gumagamit din sila ng mga platapormang tulad ng TikTok upang magpalabas ng mga maikling video na nagpapakita ng tibay at kagandahan ng kanilang mga produkto na naglalayong pukawin ang interes ng mga mamimili mula sa Gen Z na nagpapahalaga sa pagtangkilik sa mga lokal na produkto o ang kilosang support local ayon sa kanilang mga aktibidad. Ang estratehiyang ito ay tumutulong upang muling mabuo ang pangalan ng tatak sa labas ng konteksto ng purong nostalgia lamang. Ang pagbaba ng posisyon ng Seiko Wallet sa kasalukuyang merkado ay nag-aalok din ng isang mahalagang aral para sa mga mag-aaral ng negosyo at ekonomiya sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang katapatan sa tradisyon na dapat palaging may kasamang kakayahang magbago at sumabay sa agos ng panahon habang kalidad ng katad ay nananatiling mataas. Ang kakulangan sa mabilis na pagbabago ng disenyo noong unang bahagi ng pagpasok ng mga smartphone ay nagbigay ng pagkakataon sa mga banyagang tatak na sakupin ang interes ng mga kabataan. Ang mga mamimili ngayon ay naghahanap ng mga produkto na hindi lamang matibay kundi nagpapahayag din ng kanilang individual na estilo at pagiging moderno. Ang estetika ng minimalism na gumagamit ng mga neutral na kulay at napakanipis na anyo ay naging pamantayan na mahirap tapatan ng mga tradisyonal disenyong pang-budget. Sa isang mundo kung saan ang karamihan sa mga produkto ay gawa sa maramihang produksyon gamit ang mga murang plastik sa ibang bansa, ang isang produkto na gawa sa tunay na katad at tinahi ng mga lokal na kamay ay nagkakaroon ng bagong uri ng karangalan.
Ang mamimili mula sa Generation Y at Z ay nagsisimula ng realisasyon na ang pagbili ng isang Seiko wallet ay hindi lamang isang pagbili ng kagamitan, kundi isang pagsuporta sa sining at kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino.